Pre, napanood mo na ba yung pelikulang Dead Poets Society, 'di ba? Ang bida dun si ano, si pangalan nito yung ano, yung comedian, Rowan Williams. Sasabihin Robin ko Arsobispo pala yun ng Canterbury, Rowan Williams. Robin Williams. Robin Williams, yeah, Oo. yeah, yeah. Sa tingin ko Napakagandang pinalabas pelikula yata nun. 'to nung COA tayo, parang sa COA ko 'to napanood. Baka nga ako rin parang dun ko rin napanood, either doon o sa seminaryo ko 'to napanood, napakagandang pelikula nitong Dead Yeah, Poets yeah. Society. Pero doon may isang scene doon na very important dun sa plot nung movie 'no. Kasi nga just ano, mabilisan lang para hindi masyadong spoiler 'no. So yung character ni Robin Williams ay isa siyang ano, professor, teacher sa isang, boarding school 'no, so mga mayayaman yung mga estudyante niya. Pero siyempre yung mga mayayaman ang focus lang nila ay yung academics na arithmetics, science, 'yan 'no. Make Major, money, money, money. Oo, major major. subjects. Pero itong si Robin Williams, he introduced yung poetry 'no, yung art 'no. And then one of his students na ang pangalan ay Neil 'no, hindi siya si Neil DeSounds, si Neil Matunog, hindi. Pero si Neil, itong batang ito ang gusto niyang maging paglaki niya, gusto niyang maging actor 'no, maging theater actor. Pero of course dahil anak siya, tagapagmana siya ng isang mayaman, ayaw ng parents niya, kailangan maging ano siya, either maging abogado siya, maging businessman siya, 'no. So, may pagpigil and nagkaroon siya ng crisis 'no. Sa dulo, pagkatapos niyang mapagalitan kasi nga tumatakas na siya, pumupunta siya sa teatro 'no, pinili niyang ano, tapusin sa sarili niyang mga kamay yung buhay niya 'no, yung suicide 'no. Gamit yung ano, yung baril ng tatay niya mismo. Sa tingin ko isa yun sa mga traumatic na eksena sa film na yun. Pero ang ewan ko, kung natatandaan ko ng tama, well, unlike sa Pinoy movies or sa Filipino na teleserye, powerful yung messaging nun ng Dead Poets Society kasi walang walang dialogue, walang walang sigaw, walang iyak, walang walang ingay at all. Pero ramdam mo yung bigat nung scene, 'di ba? And sa tingin ko gano'n ang phenomenon ng suicide, contrary doon sa pino-project ng media or in the way we would like to sensationalize it. Before that suicide, there's already a silent battle, eh. And it is also kumbaga nagko-complement doon sa silent battle yung prolongation ng silence na, you know, if you witness something like that heavy of a phenomenon, alam mo ano, eh, yung silence na hindi peaceful, eh. May peace doon pero hindi siya full of peace. Pero tahimik lang, quiet, pero mabigat. Parang may tanong na umiikot sa hangin na, "Anong nangyari? Bakit?" 'Di ba? And napapanahon 'to kasi sa panahon natin pare, madami tayong mga kakilala, kaibigan na dumadaan sa mga silent na battles. Minsan ako 'no, nagpapasalamat ako sa education ko sa Claret na kahit papaano na-equip ako not to accompany, but to have a disposition na ako as myself, whether or not professional ako hindi ako savior, hindi ako mesaya. Kasi yung iba sa atin, especially, I mean with due respect sa mga generations natin, it's as if na ano, eh, tawag mo diyan, sila ay tagapayo, eh, na hindi, you do this, you do that. So ito yung katotohanan ng suicide na sa tingin ko marami sa atin ang hindi pa handang pag-usapan. Pero sa episode na ito, ito ay hindi
hindi pagpapayo, hindi pagda-diagnose. Ito ay reflection, parte pa rin ng ating philosophy months on how philosophers grappled with this phenomenon, grappled with this struggle, and provide insights possibly to try at least to attempt na ipaliwanag yung phenomenon and how we can be, hopefully after this episode, kung meron tayong mapulot ng kaunti, how can we be more responsible na kababayan o kapamilya o kasintahan or kamag-anak 'no, especially sa mga taong may mga ganitong pinagdadaan or vulnerable. So yun, medyo somber at mahaba-haba yung intro natin pero usapang ah, reflections and meditation on the reality of suicide. So, wag natin patagalin pa. Ito po si Russell Ito naman po si Lennon, at ito ang tamang usapan. usapang may tama. In this episode, Sel, katulad nga ng sinabi mo kanina, hindi ito psychological, hindi ito spiritual advice, no? We are, of course, part pa rin 'to ng ating philosophy month, no? November Philosophy Month series. We are contemplating, no? Titingnan natin, meron tayong tatlong philosophers na titingnan natin ano ba yung kanilang opinion dito sa reality ng suicide, no? So we have two French philosophers and a Romanian philosopher. So we have Albert Camus and Gabriel Marcel, and later, no, we will also have Emile Cioran, no? Tingnan natin kung ano yung sinabi nila tungkol dito sa morality, dito sa reality ng suicide, no? Well, para naman din sa sa mga nakikinig sa atin, and you know very well na pare si Father Len. Culturally speaking, medyo mabigat talagang topic yung suicide sa kulturang Pilipino 'no, and malaking bahagi kasi nito ay yung katotohanan na tayo ay Christian influence na bayan. At kung mapapansin ninyo sa turo ng simbahang Katolika, meron kasing specific na teaching on suicide. Kaya bakit siya heavy? Kasi yung may moral valuation na matandang-matandang practice na. And if I'm not mistaken parang merong hindi ko alam kung old teaching or is it the current, I mean I don't want to so correct me if I'm wrong. Pero may teaching na if somebody has committed suicide, hindi siya puwedeng ipasok sa simbahan to be blessed. Dati yon pre. Dati yun. Kasi may Mortal gano'ng sin nga kasi ang pagpatay, 'di ba? oo, So, 'pag 'yan. pinatay mo yung sarili mo, so pumatay ka pa rin, mortal sin 'yan. Pero ngayon, hindi naman sa nagbago, pero at least nagbago yung mentality na yung bang binibigyan ng benefit of the doubt, na baka lang naman hanggang sa pinakahuling May time, 'no, conversion, may yeah. conversion. Kasi yung stigma, 'no, yung stigma ng suicide, hindi siya nagtapos dun sa tao na gumawa nung act, but it affects the families, it affects society as a whole. That's why yun yung ating background kung bakit usually mas mabigat siya than other phenomenon. Kasi tulad niyan EJK, Weekend Talk, eto mga ano rin 'to, nakakalungkot din ng mga balita or phenomena pero hindi kasing bigat ng suicide. Well, bukod sa it's also relational kasi it involves usually our family members, yeah. Hindi siya kasing taboo kasi when we Yeah, talk taboo, about taboo. suicide, taboo siya, parang hindi yung tabo, hindi yung ginagaya panligo. Parang itinatago natin, 'no, iniiwas natin
Yung iba nga ikinakahiya pa na parang kung meron silang kamag-anak kunwari na namatay dahil sa suicide, parang it's something na parang stigma para sa pamilya 'no. But however, sa pilosopiya 'no, especially kay Albert Camus na una nating pag-uusapan 'no. Para kay Albert Camus 'no, sabi niya, "There is but one" 'no, meron lang isa, but one truly serious philosophical problem 'no, and that is suicide. So sabi niya lahat ng mga philosophical problems since time immemorial, what is good, who am I, why am I here, yung mga ganyan 'no. Lahat 'yan secondary lang. The first and foremost philosophical problem para kay Camus is suicide. Kasi nga sabi niya, ang tanong diyan, eh, parang ang absurd naman ng buhay, eh, worth it ba na isabuhay itong buhay natin o baka naman ang solution ay ang suicide? Yeah. So, sige, since na-open mo na si Camus, let's begin with the discussion or exposition on Albert Camus. Camus lived around early Early 1900s, 1900s, yeah, yeah. and tragically he died in a car accident. Camus was what you call an absurdist, pero basically existentialist yan si Camus. Absurdist kasi yun yung reflection niya sa phenomenon ng life, eh, na life is absurd, yung parang nature is random. So, parang kung i-apply mo si Camus ngayon tapos you will see this, what you call as environmentalists. Ha, you will sinasabi niyo care for Mother Earth, no, nature is random. 'Pag tinamaan ka ng bagyo hindi ka naman niyan pipiliin na, ito hindi ko 'to tatangayin ng baha kasi environmentalist 'to, vegan ito." No, nature is random. 'Pag tinamaan ka ng kidlat kahit hindi ka nakakain ng karne, tepo ka. Kasi nature is random so parang gano'n, and life is absurd because you do something good, then eventually you will see yourself suffer. You do something bad, who gets to decide what is bad? Kasi you will see people prospering even if they are doing bad. So all of these things, sabi niya, life is absurd, and isa sa mga pinaka-ano, concrete siguro na experience niya, nung bata siya nakakita siya ng isang batang nasagasaan. Ta's narinig niya yung nanay na umagulgol, naglulupasay, umiiyak. Ta's tumingala siya sa langit, ta's sabi sa kaibigan niya, eh, parang wala namang sagot galing sa langit. So, well, basically, ah, needless to say, Albert Camus is practically an atheist philosopher. Pero mula noon, as young as during that time, hindi siya naniniwala sa Diyos. And well, fun fact, although hindi naman pala fun, pero in many seminaries 'no, ang scholarship ay mas focus na on the persons like Camus and Sartre and Heidegger, and these are atheist philosophers, I mean, naswertehan lang Maraming kami ni seminaristang hindi may alam kay ano, kay Thomas Aquinas. Ang oo, mga alam tsaka nila kay si Camus, Augustine. si Yan, mas kabisado nila, well, kami ni Lennon, if you know Levinas, Levinas was not even a Catholic or a Christian philosopher, Jewish siya. And so, ah, yun lang, just to float the idea na even among the seminaries, highly secular na yung education and the philosophical tradition. tradition. Kaya you will see seminarians din na parang nag-i-struggle din when it comes to the absurdity of life. Pero yeah, it's quite alarming, 'no? So, I remember back then nung nagti-thesis kami nag-raise ng alarm yung dean namin, eh, kasi parang walang nag-thesis on Augustine, on Aquinas.
Merong nag-thesis ng Marcel, pero parang isa lang ta's lahat 'yan na, Sartre, tapos Camus, nasa ano 'yan, eh, nasa top 5 'yan ng mga ano, eh, Heidegger and well, I digress pero, well, just to make it a little more light din yung usapan natin. Pero yun yung bottom line, atheist kasi ito si Camus. So makikita ninyo, as we progress sa discussion natin with Camus na yung mga ino-offer niya din, bagay na hindi mo maririnig sa simbahan at lalong hindi mo maririnig sa isang Filipino household, especially kung Christian na household o Katoliko yung parents. At dapat sana hindi mo rin maririnig sa isang Catholic philosopher lalo na kung pari o kaya kung seminarista. Kaso nga lang baliktad yung nangyayari in practicality. Totoo yan. Itong si Camus, 'no, si Albert Camus, he was born sa Algeria by that time na yung Algeria ay integral part pa ng France 'no, hindi siya colony. Rather siya ay talagang province ng France 'no. He was born to a Yes. Jewish parents, Jewish family 'no. So itong si Camus, siya yung puwede nating matawag na, yung bihira na species ng isang philosopher na sikat. Hindi lang sikat sa akademya, rather sikat talaga siya, para siyang celebrity, para siyang artista. Yeah, Sinusundan siya tapos according nga sa mga nung reports at the time na may itsura naman daw talaga itong si Albert Camus, and of course the mystique of someone who died young. Kasi namatay siya I think around 30s pa lang siya, or mga late 30s siguro, or late 20s, I'm not sure. So may gano'ng mystique 'no. Pero sa kanya, sa kanyang philosophical, system kumbaga, sa kanyang philosophical idea, ang una niyang as an existentialist is the question of existence itself 'no. Para saan ba ako nandito sa mundo? Bakit ako nabuhay 'no? That's the main question of the existentialist like, Camus or like Sartre, 'yan yung mga existentialists 'no. Ang sagot dito ni Albert Camus is that para sa wala, para sa wala, walang dahilan. It's just randomness of evolution na nabuhay ako, na nagkaroon ako ng consciousness, na nagtatanong ako ngayon 'no. And everything katulad nga ng nabanggit kanina ni Russell, nature is random 'no. Kapag toka mong mamatay, hindi niya toka, eh, kasi 'pag sinabi mong toka ibig sabihin may plan, 'di ba? May schedule. oo, Sabi niya oo. hindi mo sure kasi random yung nature, baka mamaya katulad niya, mabangga ka, mamatay ka na. Pero puwede ring mabuhay ka ng hanggang 130 'no. So, life in that sense is absurd 'no. Absurd ibig sabihin walang sense 'no. Para siyang hindi naman paradoxical, eh, pero absurd. Hindi mo ma-de-define. Tingnan niyo ngayon yung pinagkaiba niya sa Christian, philosophy. Sa Christian philosophy, essence precedes existence. Ibig sabihin, bago pa magkaroon ng ako, mayroon na akong saysay. At yung saysay na yun, nanggagaling sa aking creator, 'no? Dahil sa kanyang nag-uumapaw na pagmamahal, God created creation 'no, the universe, man, 'no. So, yun yung essence natin 'no, yung Diyos, yung fundamento ng ating existence. Para sa existentialist katulad ni Camus, teka walang Diyos, eh. So, dahil walang Diyos, ano ngayon yung fundamento ng existence ko? Later on, kay Sartre, yung isa niya pang friend 'no, na medyo hindi kasing gwapo niya, pero ang daming babae nun ni Sartre. Iba talaga ang either humor daw talaga o kaya intellect, eh. Oo. Itong si Sartre, sabi ni Sartre, hindi, existence precedes essence 'no. So nabuhay ka muna tapos ikaw na yung bahalang gumawa sa sarili mong saysay. Depende sa iyong mga decisions. Oo, reinvent mo 'no. Pero kay Camus, yun nga, so walang saysay, absurd yung buhay 'no, wala siyang meaning.
nabuhay lang tayo out of randomness. Parang umiikot lang tayo sa routine 'no, na magigising ka sa umaga, siguro kung mag-aalmusal ka, tatrabaho ka, tapos uwi ka ng bahay pagod 'no, kasi mahaba yung biyahe, traffic, di-dinner ka, manonood ka ng saglit ng Netflix 'no, hanggang pagdating ng mga 3:00 ng madaling araw makakatulog ka na ulit. And then wash and repeat. So, sabi niya, yung monotony na yun, yung rutina na yun ng buhay, that is also part of the absurdity of existence, eh. Kaya nga kung absurd yung existence, kaya lalong mas malupit yung tanong, why? Para saan pa na ipanatili natin 'tong existence na ito kung absurd siya, wala siyang meaning, wala siyang saysay 'no? Dito papasok yung myth of Sisyphus. I Oo, think, yeah. yung myth of Sisyphus ginawa ito ni Albert Camus, pero I believe it's also Dante. Parang may ganito ng rendition si Dante, eh, 'di ba yung mga may kasalanan ng sloth, Aha. 'di ba sa Inferno na parang, magtutulak ka ng boulder pataas tapos pagdating sa top bababa niya. Yun yung myth ni Sisyphus, eh, na isang Greek na man 'no, si Sisyphus nga, pangalan ng Sisyphus, saan pinaparusahan siya through all eternity 'no, na magtulak ng isang malaking bato, boulder 'no, paakyat ng bundok. Then pagdating sa tuktok, gugulong pababa yung bato, tapos iaakyat niya ulit, ta's sa kabila, ta's walang katapusan all throughout eternity. Yan yung the way ini-illustrate ni Camus yung absurdity ng buhay ng tao on a day-to-day basis. Sa'tin minsan trabaho, yung iba siguro relationship, yung iba sa mga estudyante pag-aaral, pero basically it's like Sisyphus. O kasi nanggaling yang myth, I think bukod kay Dante, talagang further na meron na talaga yan sa ano, eh, sa Greek mythology, na si Sisyphus kasi ay isang human king, kung di ako nagkakamali. And then he had the audacity to oppose the gods, 'no? Sila Zeus, sila Minerva, yang mga yan. He had the audacity to oppose them, 'no? Hindi ko na alam kung ano yung kasalanan niya kasi hindi naman siya yung nagnakaw ng apoy, si Prometheus yun yung nagnakaw ng apoy. Pero he opposed the gods for the benefit of his people, di ba? So, as a punishment, ang punishment niya nga yun, na sa isang mountain slope, for all eternity, dapat niyang itulak yung isang malaking bato paakyat dun hanggang dun sa, pero pagdating niya yung malapit na dun na sana sa pinakatuktok, saktong laging babagsak yung bato pababa 'no, tapos babalik lang ulit dun si Sisyphus. So, every day of his life, kaya yung sinasabi nga ni Camus na absurdity ng buhay kasi ganun, eh, yung routine, eh. Can you ano, I think lahat tayo nakakaano dun, eh, nakaka-empathize kahit papaano 'no, yung absurdity ng hindi naman ng buhay in general, pero yung routine ng araw-araw nating buhay 'no. Tatrabaho ka para magkaroon ka ng pagkain, kakain ka para makapagtrabaho ka, 'di ba? So, if you remember napag-usapan na natin 'yan dun sa ating ano, eh, episode kay, yung Chulhan, 'di ba? Yung sa ano, sa Burnout Society. So 'yan, kaya nga ang sabi ni Sisyphus, ni Albert Camus 'no, gano'n din tayo, katulad tayo ni ano, ni Sisyphus 'no, kahit anong effort natin, babagsak at babagsak din tayo sa dulo kasi mamamatay din tayo, eh, 'no? So, ang tanong niya talaga ni Camus, given this idea of Sisyphus, kung tayo ay mga Sisyphus, para saan pa? Bakit ba pa magpapatuloy na mabuhay? Absurd yun, eh, pabalik-balik ka lang, eh. Why not just end it? Yeah, pero 'no, dito rin medyo astig si Camus. Kasi
even Camus would say suicide is not the answer. Mamaya mas malalaman natin kasi may ano, eh, may responses na tinatawag si Camus sa absurdity ng buhay. Pero sabi niya it's an option, it's a viable option to end your life right here, right now, 'di ba? Pero sabi niya, "But if you do, and once you do, well, it's the end." Say you end your life na, eh, pero committing suicide is the same as confessing na tinalo ka ng buhay, that we have been defeated by life. We have been defeated by this absurdity. So, Camus would say, well, kung talagang ano, talagang sa tingin mo wala na, eh, that's one thing 'no. Pero yun yung sinasabi niya, pero papayag ka ba na you will be defeated by life? Eh, he's implying somehow, you're bigger than life. Kasi if you're able to see that life is absurd, it means something in you na you can do something with this absurdity. So hindi siya parang hopeless case na, life is absurd, wala ng hope, wala ng life. No. Yeah, kaya if you are thinking 'no, kasi yung sa tono ng usapan natin parang depressing 'no, yung ano ni Camus. Pero in a way si Camus ay medyo positive din yung ano niya 'no, kasi nga may sense dito ng resistance, eh. Na okey absurd yung buhay, eh, di okey, 'di tatanggapin kong absurd yung buhay 'no. Pero itutuloy ko pa rin, ako pa rin yung boss ng ano, I am captain o my captain, 'di ba? Ako pa rin ang kapitan ng sarili kong barko, parang gano'n. May gano'ng sense 'no. Kaya sabi nga ni Camus, "We must imagine Sisyphus happy." 'No? He is happy in the absurdity of his meaningless routine, 'di ba? So gano'n din yung inaano ni ano, ni Camus para sa atin 'no. And because of that, let us now go yung nabanggit mo nga kanina Sel na yung responses ni Camus sa the absurd. So, upon realizing, in a way parang to say it plainly, there will come a time that we will reach maturity in our life. And we begin to realize na hindi tayo bata, hindi na tayo sinusuportahan ng parents natin, hindi na tayo alam mo yun, yung dating antics natin na pagbibigyan ka dahil bata ka, 'di ba? Eh, hindi na, kasi adult ka na, eh, 'di ba? Kung halimbawa graduate ka na, nagtatrabaho ka na, then time will come na makikita mo kung ano, life is absurd. May tatlong paraan daw para harapin yung pagiging walang kuwenta ng buhay o ng mundo. So, ah, you have there, number one yung physical suicide 'no, yung kanina nga sinasabi ko, just to end it right there, right there and then. Number two is yung metaphysical suicide 'no, para kay Camus ito yung faith, kasi nga atheist nga siya. And number three is rebellion, labanan mo yung absurdity. Sige, well, being a man of faith, sige Pads, ikaw nga dun sa faith. Sige umpisahan natin 'no, yung faith 'no, faith as a response to the absurd 'no. Ito yung dahil sa absurdity ng buhay, parang sabi ni Camus, maybe you just want o may mga tao raw, sabi niya na nililihis na lang nila yung kanilang, time, energy 'no, imbis na mag-focus sila dun sa absurdity ng buhay na yun at ma-depress sila, ililihis nila dun sa faith 'no. And that is the relationship with the divine 'no. Kahit na hindi nila naiintindihan, the idea is that if there is a God, then therefore all of this ay may meaning at the end 'no. Kasi nga tama naman, 'pag tinanggal mo ang Diyos sa equation, wala talagang saysay ang existence 'no. Pero para kay Camus, ito ay ano, escape lang 'no.
escape lang daw siya. Kasi nga para sa kanya dahil nga atheist siya, hindi totoo yung Diyos, hindi nag-e-exist ang Diyos. So, parang sinasabi mo, okey walang Diyos, pero dahil walang meaning ang buhay, di gagawa na lang ako ng magbibigay ng meaning dun sa buhay. So, I am creating my own God 'no. In a way, you are deluding yourself, yun yung sinasabi ni Camus. Again, let us go back, importante yun na ang pinanggagalingan dito ni Camus ay walang Diyos 'no. Dahil walang Diyos, yung faith mo ay a form of escapism, 'no. Now, however, itong faith na ito, hindi lang siya ano, yung relationship mo with the divine. It can also be a relationship with something more earthly, no, Hmm, relationship for example sa isang ideology, 'no. Okay, hindi ako naniniwala sa Diyos pero ide-dedicate ko yung buhay ko, yung time ko, yung energy ko sa socialism, sa capitalism, 'no, sa fascism, sa paglaban para sa karapatan ng mga penguin na puwede lang sabihin kung sila ay babae o lalaki o sila ay dragon. Kunwari lang 'yun, ha. So, in that sense, you are escaping the absurdity of life by making your own, meaning. meaning 'no, na ginagawa mo ng meaning yung buhay. So, makikita mo dito na para kay Camus, kulang pa rin siya kasi escapism siya, 'no, hindi pa rin siya sapat na response para dun sa absurdity. Oo, kasi nga kaya nga tinatawag, well, that's from Father Gwen Barde 'no, our philosophy professor. Kaya tawag daw ni Kamo nga diyan ay metaphysical suicide kasi still part of you in a way had given up, parang ganun ba, na you resorted to faith 'no, in order to make the absurdity tolerable, 'di ba? Pero well, pangalawa yun nga yung suicide as it is 'no. Pero sabi nga niya it's not a solution kasi it's it's still in a way it's the ultimate kind of escapism kasi yung hindi mo talaga hinarap 'no, so you just ended it. And regardless parang you'll never see the other side nung absurdity kung you just ended there and then. The third response ay yung tinatawag na rebellion 'no, magrebelde ka sa sistema. Ang pinagkaiba nito dun sa dalawa, sa faith tsaka sa suicide, ay hindi siya, at least para kay Camus, hindi siya escapism, hindi ka tumatakas. Ang ginagawa mo ay nagrerebelde ka dun sa sistema, not by going out of the system, rather by being what he calls the tragic hero, 'no. Remember si Camus ay may background sa ano, as most existentialist, may background sila sa theater, 'no. So, may idea dito ng pagiging actor 'no, pagiging artista na imbis na ako ay aalis doon sa istorya ng buhay, hindi. Ang gagawin ko, kahit na alam kong absurd yung buhay, wala siyang meaning, ako ang aagaw nung kontrol. Kumbaga, mag-aano ako, magkukudeta ako sa absurdity ng buhay. Ako yung aagaw ng kontrol para gumawa ng sarili kong meaning sa buhay ko. Anong pinagkaiba nito doon sa faith para kay Camus? Sa faith, yung meaning ng buhay mo nakadepende sa isang outside force, sa Diyos, sa ideology, 'no, sa pera for example, success for example. Pero dito, hindi, ikaw yung mismo, kahit ikaw yung rebelde, ikaw yung talagang ano, fundamento ng existence mo, ng meaning ng existence mo kasi ikaw yung gumagawa, ikaw yung Ikaw nagsusulat magde-define. ng meaning ng buhay mo. Yeah. Kaya parang sinasabi ni Camus parang you may not control the ending, eh, kung kailan ka, paano ka matatapos. Just like his life story in a tragic car accident. Pero you can still enjoy the story. Now, somebody might ask, eh, paano yung mga pare, yung mga madre, are they really
Halimbawa, are they really doon sa faith naka-shoot? Eh, paano kung hindi, et cetera, blah, blah. For Camus, it's a way of saying halimbawa yun nga mga teachers na patuloy lumalaban kahit maliit ang sahod, pulis o sundalo or yun nga mga common na Pilipino. So sabi lang ng Camus, "Life is absurd, just live with it." Ah, harapin mo lang. Now, kung ano yung way kung paano siya hinaharap, it's your rebellion, it's your style. So, para kay Camus yun, na halimbawa kung si Leno ay pare and hindi siya nagsusubscribe dun sa faith 'no, but rather in my person, being a priest is my style of my living. Parang gano'n kaya very, very sensational na philosopher si Camus. Kasi this is the time when Europe is becoming more and more individualistic at the time. Na at yung mga remnants nung mga civil wars, yung mga anti-church, anti-institutional, sentiments. So, parang hindi, eh. Masyado kaming hinusgahan ng simbahan, masyado kaming hinusgahan ng society. So, no, as a rebel 'no, I will reinvent myself and this is my style of being. Kaya very contrary siya sa faith life kasi nga you're offering your life to God, eh. You're trusting in His plan, you're surrendering. Ito hindi, no, it's my style, it's my own. Kaya medyo bangga. And yun, surprisingly 'di ba maraming mga seminaristang addict sa ganyang philosophy. Dangerous. Yeah, Kasi pero yan din yeah, ang tinuturo sa seminaryo, eh. kaya nga, yeah. Yeah, ito yung ano, tama yung contextualization mo, Sel. Ito kasi by this time, well, sika mo mga ano yan, 1920s. So, after First World War, tapos nagkaroon ka ng Second World War. Itong mga time na 'to, 'pag tiningnan ninyo yung history, basahin ninyo yung history ng ano, ng mundo, ng simbahan, ng lahat 'no. Ito yung mga time na parang may resistance na, we should ano, embrace everything modern 'no. Itakwil natin lahat ng institutions. Kaya nga maraming monarchies na nawala niyang panahon na 'yan. Kasi nga self-determination daw. And then of course, yung sa simbahan din may resistance. And even within the church 'no, dapat tanggalin na natin yung mga tradition, baguhin na natin 'no. We love the new. The old is always bad kasi yan ay contaminated ng, Carolingian, impurities. May gano'ng ano, universal na sense nung time na yun 'no. So, gano'n din pagdating kay Camus kaya medyo resistant siya sa faith 'no, kaya dapat maging rebel ka. Pero in essence, again, yung sinasabi nga ni Camus, we must imagine Sisyphus happy. So, kung tayo ay mga Sisyphus at yung ating absurdity ng buhay natin na balik ng balik lang tayong inaakyat natin yung bato papunta dun sa mountain. Sabi niya, ang rebellion mo ay gawin mo yon. Pero, pero, not as a parusa ng mga gods of Olympus, no? Kahit na yun ang origin nun. Pero gawin mo yon kasi gusto mong gawin yun. 'No? Parang yung 'pag may nag-away na ano 'di ba, napanood mo ba yung sa Bubblegum yan, eh, yung may mag-away yung mag-asawa, "Uupo ako hindi dahil sinabi mo, kundi dahil gusto ko." Parang gano'n, 'no? Ah, So, iaakyat ko pa rin yung bato hindi dahil sa absurdity ng buhay kundi dahil gusto ko, 'no? So, may ngiti pa rin akong gagawin yung ano, walang kuwentang bagay na 'to, kasi ako na yung pumipili 'no? Yan yung idea ni Camus ng rebellion 'no? Now, sabi nga ni Gioacchino Rossini 'no, ang isang Italian composer, 'no, sabi niya, "Eat and love, sing and digest. Those are, to tell the truth, the four acts of that comic opera that is life." Yun lang daw ang ano, ang apat na importante sa buhay 'no. Eat and love, sing, and digest 'no. So kahit absurd ang buhay, dahil nga yun lang umiikot sa apat na bagay na yun, 'no, puwede pa rin siyang maging masaya, 'no? So, it depends on you, it depends on me how I will take the reign
of my life 'no, para magrebelde doon sa sistemang oppressive ng absurdity ng buhay. Ganda, ganda. Well, mind you, during the time na humaling ako sa mga philosophers na yan, very powerful. Kasi it somehow gives you hope na parang, there's puwede ma-reinvent sarili mo, especially if you have come from a very traumatic past, if you have a past na parang ang hirap mabura and, it involves na parang may judgment sa'yo yung tao, then you will, get to know philosophers or thinkers like, Sartre, like Camus, like, Heidegger, nga 'no. So, I will reinvent myself. No, but that's, that's one French 'no. Now we will have another French philosopher, and this time probably, I'm not fully sure, but during this time, probably the only Catholic postmodern philosopher, tama ba? Kasi Yeah, I think so, John Paul oo, parang parang John parang Paul II, well, mas later pa si John Paul II, si, Joseph Ratzinger, mga more on theologian sila, eh. Pero, philosopher, this is probably the only Catholic philosopher na kilala ko na lang siguro, na postmodern. And this is no other than Gabriel Marcel. Marcel. For him, hindi mo kailangang mag-imbento, hindi mo kailangang i-reinvent, 'no? And this is also powerful. Hindi mo kailangang imbentuhin ang meaning, you just have to discover it. Sige Pads, ano ba diyan? Following that, ah, analogy ng play o ng teatro o ng opera, sabi ni Rossetti. kasi nga, again, yung presupposition 'di ba? Yung presupposition ni Camus, walang Diyos. Now si Marcel, dahil siya ay Katoliko, ang presupposition niya may Diyos 'no. Kumbaga sa opera, sa teatro, hindi lang siya dahil dun sa 4 acts ng eating, singing, digesting, loving. Rather, dapat mo ring maintindihan na mayroong direktor at mayroong scriptwriter. So, mayroong someone, mayroong fundamento yung existence mo 'no. So, life is like a play. Tayo, mga actors tayo 'no, pero yung script, ang scriptwriter natin ay ang Diyos 'no. At dahil dun, nandun yung meaning ng ating existence. Ang problema minsan, parang hindi naman sa nawala, parang nawala yung copy natin nung script 'no. Siguro na-misplace natin, sabihin natin yan, na-misplace natin tapos hindi natin Along the memorized, sa life 'no? along the oo. Parang ano, ito ewan ko kung nakapag-ano na kayo, nakapag-arte na kayo, nakapag-act na kayo sa teatro. Minsan maaano ka, pagka nandun ka sa stage 'no, kahit na ilang beses na kayo nag-practice, ilang linggo na kayo nagpa-practice, 'pag nandun ka na mismo sa stage, baka bigla kang na-block. So, hindi mo alam yung sasabihin mo, 'di ba? So, supposedly sa ano, sa teatro may mga ano 'yan, stage managers, mga nasa gilid 'no. Either iga-guide ka nila para sa script mo o kaya kung magaling yung artista, mag-aano ka, tawag dito, anong Improvise. tawag dun? Improvise ka, mag-improvise ka pero ano pa rin, yung nakasunod pa rin dun sa story 'no. Pero going back dito nga sa analogy, ano lang 'yun, fun fact lang 'yan, dito sa analogy. So, baka nawala natin yung script na nga ano, ng buhay nitong play na 'to ng Tawag Ay Buhay 'no. So, nag-i-improve lang tayo ng nag-i-improve 'no, improvise lang tayo ng improvise 'no. So, nag-iimbento pero hindi 'yun ang ano, kasi baka kaka-improve mo, hindi mo nai-improve yung kwento, rather nalilihis mo ngayon yung kwento nung theater play. So, ang kailangan mong gawin talaga ay hanapin yung script, 'di ba? Yeah, and that's the difference between Camus and Marcel. Kasi yung kay Camus, you improve and nobody will judge you. Improvise mo lang, sige na kahit ano na.
bahala ka sa buhay mo kasi walang walang ano, walang consequence ito. Mamamatay din tayo and all 'no. So, it's up to you. Pero kay Marcel hindi, ah, it's okay to improve, eh. Hindi naman sinasabi ni Marcel na, "Bawal 'yan." It's okay to improvise, especially darating ang time hindi nga tayo perpekto, maliligaw at maliligaw tayo at some point in our lives. Either sa adulthood natin, nung mas bata tayo. The point is, ah, may time talagang mag-i-improve tayo. Pero ang sinasabi dito ni Marcel and contrary kay Camus, ang pinakaimportanteng hindi mawala kahit mawala mo yung script mo, yung copy ng script mo, may tiwala ka doon sa kuwento ng direktor. Na itong storyline na 'to, tinatahi ng Diyos yung kuwento ng buhay ko. So yung gagawin ko, yung pag-i-improve ko, naka-align doon sa plano ng Diyos for me. So it's more of kung kay Rossini nga it's eat and love and sing and digest. May part dito na you trust the flow of the play na along the line things will fall into the right place. And God, 'di ba yung sabi nga ni Teresa of Avila ba yun? God writes straight in crooked lines. Yung crooked, oo. Sumusulat Yeah, ng yeah. Sumusulat ang Diyos ng tuwid sa mga baluktot na linya, 'di ba ang bangis, 'di ba? So, and sabi nga ni Marcel dito, "Doubting you Lord is not freeing me, it's annihilating me. It's it's removing me from this earth." Ganda 'no, kasi nga tama, eh. Again, para sa pananampalataya, para sa isang Katoliko katulad ni Marcel Lefebvre tuloy sasabihin ko, ni Gabriel Marcel, eh, eh, yung Diyos yung fundamento ng existence, eh, 'no? So, ibig sabihin 'no, through freedom ay hindi yung kasi puwede kong gawin yung gusto ko, kung anong trip ko sa buhay ko at any time, at any given moment, at any given situation, walang magdidikta sa akin 'no. Rather, true freedom 'no, hindi siya yung paglayo, eh, hindi siya yung pagtakbo sa Diyos, eh. Rather, true freedom is embracing God because freedom comes from Him, no? And the meaning of existence comes from Him. So, tsaka lang magkakaroon ng meaning yung iyong mga decisions, yung iyong mga acts, no? Sa play na ito ng buhay. Kung yayakapin mo ang Diyos, kung tatakbuhan mo siya, magtatago ka sa Kanya, no? Hindi yun freedom, nagiging slave ka ng iyong desires 'no, nagiging slave ka ng iyong ano, takot 'no. 'Yun yung ano, idea ni Marcel. And this enriches our existence as humans, eh, kasi nga, ah, ang medyo nasagasaan ni Camus is yung pagdama ng tao na may damdamin ka, eh, kaya ka nga nasasaktan, eh, kaya ka nga naabsurdahan sa buhay, eh. Kaya absurd yung buhay kasi nga you're being hurt, 'di ba? And sa tingin ko pasok din dito yung sinabi ni Charlie Chaplin, 'di ba, one of the greatest comedians of all time, 'di ba, sa The Great Dictator. "We think too much and feel too little." This is the hallmark of postmodern philosophy actually, na parang, feelings are bad kasi it makes you irrational and, no, we must submit to the primacy of reason. And sabi niya, "No, you're not machines, no? You are human beings, you're men." And it makes sense. If we apply Marcel, if we take a look at how Marcel would say, 'di ba, yung primary and secondary reflection niya, although hindi ko alam yung totally 'no, pero that's very much ano, that's very much powerful. Hinahanap ko yung ano, kasi itong The Great Dictator, ito lang yung nag-iisang movie kasi of course kilala natin si Charlie Chaplin 'di ba, ano, silent movies yung ano niya, yung mga ito lang yung nag-iisang movie na Nagsalita meron siya, eh. siyang nagsalita siya. And this is actually a satire sa Nazism kasi dito ay ano siya, nagpanggap Hitler. siya dahil nga pareho sila ng bigote ni Hitler. Nagpanggap siya, akala nila siya si Hitler. Tapos ito yung kanyang speech. Ito nahanap ko, tapos i-aano ko dito,
Wait lang, i-aano natin, screen share, 'yan. So, I hope na naririnig din naman sana. So, para lang ano. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Ang ano 'no, ang powerful nung Powerful, rinig no? ba? Grabe, Narinig no? naman yun, ano, Oo, rinig ko Crawford dito. yung kay Charlie Chaplin, The Dictator. Kasi ngayon parang ano, as as nung panahon na yun nung World War II 'no, parang ang focus na natin ay yung productivity. Again, pag-usapan natin 'to dun sa usapang ano, burnout society with ano, yung Chul Han 'no. Na ang para na tayong ano, we confuse ourselves with machines 'no. Work, work, work 'no, produce, produce, produce. It's productivity over presence, over essence 'no. So we exist solely to produce 'no, to produce something. Yan ay ano rin, symptomatic din yan ng post-capitalistic society 'no. Tapos 'pag pagod ka na 'no, after all the work that you've done, after all the production that you've done, matatanong mo kaya rin iniiwasan ng burnout society, ng transparency society na tinatawag ni Byung-Chul Han, yung silence, yung meditation. Kasi yun yung time na mapapaisip ka, no, after all this, para saan, 'no? Anong Yeah. silbi ng lahat ng ito, 'no? Kaya iniiwasan na ano, bawal
pangit mag-aral ng pilosopiya kasi ang philosophy para sa mga unemployed, 'no. So, bakit ka Wala naman kasing mag-aano, pilosopong mananahimik trabaho kahit 'no? sa mga religious, eh. Walang trabahong pampilosopo. Kahit sa mga religious, kahit sa mga pari, 'di ba? Laging may sense na parang, bakit ako Anong magdadasal? anong mapapalaro, ayan. Anong sa o kaya sa misa, okey nagdarasal ako, pero dapat magsasalita ako. Dapat active, active dapat lahat, kakanta, sasayaw. Yung silence, TLM, puro silence, bakit yun? Kasi pagka nasa silence ka, dun papasok yung mga ganitong tanong, eh. Anong silbi ng lahat ng 'to, napaka-absurd. Yeah. And going back to Marcel, para sa kanya to live is not to have. Society natin na, ay hindi kailangan may ganito ka na 'no, by 30 years old dapat ganito ka na, meron ka ng ganyan, meron kang ganito. Kapag wala ka pang ganito hindi ka fulfilled, hindi ka masaya, hindi ka okey, 'di ba? But no, it's not to have but to be, maging, 'no, sabi ni Gabriel Marcel 'no, hindi ka made-define ng titles mo, ng positions mo o ng hugis ng katawan mo, ng kulay ng balat mo. So you are not what you do, you are not what you have, and you are not most importantly, you are not what people think or say about you. What's more important is that, and for you to understand, for us to understand, is that we are created by love, in love, through love, and for love. Kasi very Catholic na philosopher yan, si Gabriel Marcel. Now, so gano'n kabangis ang mga French. Pero talon tayo ng konti sa isang part ng Europe 'no, sa Romania. Suicide as an option, pero not today. 'Di ba, sige. Itong philosopher na 'to, just disclaimer, ay hindi namin masyadong kilala ni Russell, 'no. Pero he is one of the most important dito sa usapan ng suicide, 'no. Kasi kakaiba siya, eh. Kakaiba yung kanyang mindset, 'no. Kung nakita ninyo, so kanina tiningnan natin both yung atheistic na filosofiya ni Camus, na sabi niya ang suicide, physical suicide at ang metaphysical suicide ay escapism lang. You have to rebel to go on in life. And then you have the faithful, the theistic na side, no, kay Gabriel Marcel na hindi absurd ang buhay, may meaning ang buhay. Hindi ka dapat mag-suicide kasi yung director meron siyang binigay na meaning diyan sa theater play ng buhay mo, 'no. So hindi ka puwedeng umalis lang kaagad dun. Kasi nga may meaning yan. Maybe hindi mo lang nauunawaan yun kasi nawala yung script mo. So yun yung dalawang side, no? Both atheistic at theistic. Ito ngayon, yung kay Emil Cioran, no? Cioran, no? So Cioran. Akala ko nga Irish siya pero siya pala ay Romanian, no? Medyo kakaiba itong si Cioran, no? Kasi sabi niya, dapat daw, isipin mo, buong buhay mo 'no, dapat pinag-iisipan mo na puwede kang mag-suicide. Laging nandun dapat yung possibility ng suicide 'no. Pero itong si Shoran mismo, hindi siya nagpakamatay, pero sabi lang niya, mayroong possibility, magpapakamatay ako bukas, parang gano'n yung kanyang idea. Yeah, sabi niya okey lang isipin 'no, kay Shoran 'no, okey lang isipin yung suicide, pero huwag ngayon, na not today. Kasi yung idea niya na, for him 'no, well, according to what we have read, the idea na you can end your life anytime, it gives you a sense of freedom to live your life fully. So, ito hindi siya nanggagaling sa aspect na mabigat, na depressing or ano. But in a way medyo may pagka-positive pa rin, eh, parang dahil meron kang capacity to end your life anytime,
you want. So meaning, meron ka ring capacity to live your life as full as possible, 'di ba? As you can. 'No, kasi nga alam mo sa sarili mo, 'di ba, there's one thing yung absurdity na anytime puwedeng matapos ang buhay mo. It's also another thing na perspective na, oo, ang buhay ay regalo ng Diyos at kapag binigay niya, siya rin ay babawi. Pero meron din, truth din kasi yun, na may reality din, 'no? Although hindi siya yung absolute din, pero totoo din naman, na anytime also you can take your own life, eh. So, for sure, since meron kang gano'ng capacity, consider it but not today. So what you can do today is to live your life fully. So yun ang differences ng tatlo. Parang ano 'to 'no, yung sinasabi ngayon ng mga kabataan, 'di ba, YOLO, you only live once. Pero extreme, kasi nga you only live once, pero kasi ako puwede kong patayin yung sarili ko bukas. So kailangan ko na talagang ano, i-live out yung experience nung now. Kaya in a way, sa positive side din naman itong filosofiya ni Shoran, parang okay, just imagine if this is your last sunset, your last date, 'no, your last coffee, kung huli mong I love you sa iyong ano, girlfriend, sa iyong boyfriend, 'no, kung aware ka na ito hindi yung baka ito na yung huli, hindi yung talagang aware ka ito yung huli, kasi bukas magpapakamatay ako. Oo, kasi iba yung, You will "Ay live it out, hala, it ito becomes na yung huli," special. na parang takot na takot ka, eh. Iba kasi yun, na parang may Oo, taning pa, eh. 'Di pero hindi, Iba yung, last na 'to kasi alam mo sa sarili mo, na ikaw tatapos ng sarili 'di ba mm, parang gano'n, yun ang point, eh. Contrary dun sa, oo. Kasi hindi siya this might yung be my last na parang gagaling sa labas, yeah. paranoid ka, oo, paranoid ka, yeah. Ito ano talaga 'to, para siyang continuing na postponement ng ano, ng suicide. Kasi nga ako yung magde-decide ng sarili kong buhay. So, ako yung wawakas sa buhay ko. Pero hindi ngayong araw, bukas. Pagdating ng bukas, hindi rin ngayong araw, bukas. Pero by just having that in your mind, you live out your experience na talagang mas intense, 'no, mas special yung experience mo sa ngayon, yung araw na 'to. Yung ginagawa mo. Yan. Kaya sabi pa nga dito ni Shoron that suicides are horrible because they die before their time. An end must be cultivated like a garden, 'di ba? Kung titignan mo malalim, kasi nga since napag-usapan natin ang ganda ng analogy. Nung tayo as practicing Catholics, hopefully I'm a practicing Catholic, 'di ba? Meron tayong Catholic formation na when you go to confession, always think and consider that this might be your last confession. When you go to mass, this Last will be your confession. last mass. So every day of your life, think of this as your last meal, as your last kiss, as your last working day, parang ganon, as your last travel mo. Kasi life is very uncertain and death is just near, parang ganon. And in a way, it has created that sense of fear for death. No, pero Catholic theology would encourage us to not actually to fear death, but to actually embrace it and welcome it, eh. For Saint Francis of Assisi, death is a sister, 'di ba? "Be praised, my Lord, for sister death, not the death of my body which brings me to eternal life with you." Kasi nga, woe to the person who dies in mortal sin kasi nga he will never get to see life eternal. Pero yun nga yung point na we should be excited when we are talking about death. That's Christian theology. I mean, hindi yung excited na parang you're actively looking for it, but because it's the threshold, it's the gateway towards eternal life, no? And especially if you are living faithfully, 'di ba? You live as an elect yung tinatawag, you know that the reward of this life when you meet death is to finally meet your creator, your savior, 'di ba? God, 'di ba? Pero
yung pinagkaiba nga kasi kay Shoran dahil alam mo kasi nga very dahil European nga, Europe, West, very individualistic ang philosophy. Kung marinig niyo 'di ba Individualistic, yeah. yung last natin na episode 'no, on truth 'di ba, on lying. Mas ano yung ego kasi parang dito yung ego, the way we understand ego is egocentric na parang makasarili, evil agad, eh. Hindi, yung ego kasi sa Western philosophy is neutral. It's the self, the subject, the I, 'di ba? The ego, the I. Very important yung subject, yung subjectivity, 'no? Hindi subjectivism. Yung subjectivity, importante yun sa Western philosophy kasi tulad nun, dun nafo-form madalas yung philosophical system ng isang philosopher. Tulad nito, this will be your last. It's not because somebody tells you na life is uncertain. No, because you know. You are certain that this is your last kasi bukas tatapusin mo na buhay mo, eh. And when tomorrow comes, sasabihin mo, tomorrow na lang ulit." Kasi yung tomorrow na yun, today na yun, eh, 'di ba? And, 'di ba parang medyo it makes sense and I think it's appealing. It's very appealing especially to the young siguro to find something as liberated as this, 'no? I mean, it's not it's not practically actively promoting to contemplate constantly pero parang naging positive yung memento mori kasi instead of memento mori because somebody is telling you that you are going to die, hindi, eh. No, you are claiming that part. I'm going to die kasi I'm going to end myself, 'di ba? And because of that, I will live more intentionally. I will be more intentional with how I say my speech, with how I treat my parents, my loved ones, how I eat my meals, 'di ba? Parang, it becomes more meaningful. Just to be clear ha, yung pag-postpone ni Shoran, yung sinasabi niya na, "I will kill myself pero bukas na." Hindi siya ano, self-delusion na, para lang ano, ma-justify mo na moral yung suicide pero hindi ngayon, parang gano'n. Hindi siya self-delusion, hindi siya escapism. Ang idea ni Shoran dito is that you will end your life kapagka you can end it na spectacularly, 'no? Kumbaga, 'pag na-achieve mo na lahat ng gusto mo, yung kailangan tatapusin ko yung kwento ng buhay ko, yung teatro na ito in the most spectacular way na ano na ako, kumbaga talagang nandun na, nasa summit na nung buhay ko yung ano, tsaka ko lang siya tatapusin. Eh, ngayon hindi pa, eh. So, kapagka tinapos ko yung buhay ko ngayon, eh, sinayang ko 'no, yung aking ano, yung aking chance. Yun yung idea ni Shora 'no. So, in short, sinasabi ni Emil Shoran is that you can think about ending your life 'no, but use that thought to live deeper, to live life to the fullest 'no, not to die sooner 'no. So yun, if Camus would say, mabuhay ka kasi walang meaning or mabuhay ka kahit walang meaning, you have here Marcel saying, "Hindi. If you find God, you'll find the meaning. If you move away from God, the more walang meaning. With God, there is meaning." And you have Shora naman, hintay ka muna. Baka baka bukas okey na ang pakiramdam mo o iba na pakiramdam mo. Hindi naman sinabing okey. Baka bukas iba na pakiramdam mo. Pero what's important here is even with Marcel, eh, ang sinasabi lang dito dahil nga mga postmodern philosophers na 'to, you reclaim the proper place ng self, 'no? Kay Camus kasi sobra yung placement ng I, eh, ng subjectivity, eh, 'no? Then Shoran medyo gano'n din, no? Parang no, you take hindi, ang sinasabi niya dito and I think it's also Marcel's striking the balance na once you get to know what you are, who you are really, what you do, what you have, magkaroon ka ng self-inventory, 'no? And you identify
okay, so this is the cause, this is my trigger, this is where my problems arise, this is what exacerbates my issues. Then you become more and more uh, aware of life. Mas malalim ang pag pag-experience ng buhay. At dahil ito ay usapang pilosopiyang pangkalye 'no. Again, hindi namin kayo sasabihin na, si Camus ang paniwalaan niyo. Si Marcel ang paniwalaan niyo kasi Katoliko siya. Si Shoran ang paniwalaan niyo. Rather, 'no, kayong pipili niyan, 'no? Kayong may utak kumbaga para sa sarili ninyo na sino ba ang mas may rason. O baka puwede rin naman na lahat sila may tama dahil tamang usapan 'to, 'no? Baka may tama sila, not all, 'no, na hindi mo dapat minsan gano'n tayo na, okay, so ako ay fan ni Galunggong 'no. So, lahat ng sasabihin ni Galunggong, yun lang ang dapat kong sundin 'no. Rather, baka ang tama ay, okey may tama si Galunggong, pero may tama rin si Bimbong 'no. So, gano'n tingnan natin. So, baka may tama itong lahat sila may tama 'no. Kasi nga may mga araw na, oo, na talagang nagre-resonate sa'tin si Camus 'no, na parang, "Lord, nasaan ka?" 'No, na parang, "Bakit parang walang sense yung buhay ko?" 'No. Pero may mga araw rin na I hope na mas madalas na we are like Marcel 'no, na talagang buo yung ating pananampalataya sa direktor, sa scriptwriter ng theater play ng buhay natin 'no. And of course, meron ding mga may mga gabi na katulad tayo ng kay Shoran 'no, na parang, "Pagod ka na, pero sige bukas na lang." 'No, meron pang bukas 'no. So, ano pa 'yan, continue pa tayo. Pero sa gitna ng lahat, there is still this moral question na kapag mahirap ba ang buhay, at wala ng saysay, mali bang gustuhin nating matapos na? Siguro ang sagot ay hindi naman sa ito yung sagot talaga, pero we can resume yung ating discussion na yung morality ng buhay, oo, ay hindi nakasalalay sa kung gaano siya kadali, kung gaano siya ka-comfortable yung buhay mo 'no, na hindi siya nakasalalay sa kung anong meron ka 'no. Kung hindi, kung gaano mo kadalas na pinipili ito ipagpatuloy 'no, yung iyong pagtingin doon sa ano ba talaga yung meaning ng buhay mo. Kay Camus, you create your own meaning kasi nga absurd yung buhay. Kay Marcel, you just have to rediscover the meaning kasi nga mayroong direktor yung buhay, we call God. Kay Shora na isipin mo lang na may ending pero you live your life to the fullest, yung now, here and now 'no. So, it's not actually kung makita ninyo itong discussion natin 'no, hindi actively encouraged yung pagwakas sa sarili mong buhay 'no. Kasi nga katulad sabi ni Camus, yun ay escape 'no, matatalo ka nung sistema, matatalo ka ng buhay, kailangan mong magrebelde 'no. So both sa tatlong 'to, actively na ini-encourage na kahit gaano ka pa kahirap yung buhay, kahit gaano pa siya ka-absurd, kahit na gaano pa siya routinary at parang wala ng pag-asa, go, fight on 'no. Yeah, Iba-ibang perspective pero pare-parehong sinasabi, fight on. and live intentionally, yan ngayon ko lang nabasa yan. Live intentionally, like, sadyain mong mabuhay. Lahat ng gagawin mo sadyain mo. Kung halimbawa sinabi mo sa nanay mo, "Ma, I love you." Sadyain mo, mean it, you really love that person. Trabaho ka, sadyain mo yung trabaho mo. And kasi kahit tahimik ang Diyos, kahit absurd ang mundo, kahit unfair ang sistema, kahit unfair ang mundo, may grasya. May grasya sa buhay, may grasya sa pagsunod, may grasya sa pagiging tapat 'no. Kahit kurakot ang lahat 'no. At minsan yun sapat na, para mabuhay pa, sapat na yun. Ayun, ang ganda ng episode natin ngayon. Sa tingin ko it's one of our reflective episodes na hindi fully religious yung theme 'no, pero
I hope that we were able to share with you some thoughts to further ponder upon. So further readings, we recommend basahin niyo si Emil Shaw at si Gabriel Marcel. Although may mga nagsasabi, kahit kami when we were students, Marcel is one of the most difficult postmodern philosophers. Don't get intimidated by that. Just read, no? Or read commentaries on Marcel. And of course, very sensational writer kasi playwright yan si Albert Camus. And you can always pick a thing or two from these great thinkers. But what is more important is at least sana sa tamang usapan, we help you to take a step back and reflect on life and reflect. Let's be more compassionate, especially sa mga kapwa natin dahil nagiging phenomenon na siya na dapat hindi natin niro-romanticize at hindi rin parang kalunos-lunos yung pagtingin, yung parang habag na habag ka na parang lesser people 'tong mga taong nagko-contemplate ng suicide. But rather these are persons, some of them are actually more intelligent than us, no? So let's not insult them with condescension. So yun, kung interesado kayo sa mga ganitong topics, comment kayo kung meron kayong reaksyon. We strongly encourage you to send us anong nasa isip niyo, anong feedback niyo. Meron tayong website, tamangusapanpod.com, sa email, tamangusapanpodcast@gmail.com, and meron tayong mga socials. So sa susunod ulit na episode, pag-usapan ulit natin ang mga practical na tema sa buhay at kung paano ito nakita o pinagnilayan ng mga iba't ibang philosophers across the history ng mundo. Kaya yan. Father Leno, meron ka pa bang sabihin? Wala na, tapos na. Okay, sige. So yun, pagpapatuloy pa natin sa mga susunod nating episodes ang ating usapang pilosopiyang pangkalye, no? Kaya po, Yeah. muli, ito si Lennon. At ako naman po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama.